Sa Senado naman, hindi lamang administratibo kundi kasong kriminal ang nais ipasampa ng isang senador laban sa may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten III. Sa kanilang pagdinig, kabilang sa mga inirereklamo ng mga biktima ay ang pahirapang paghingi ng kompensasyon sa kumpanya. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Bakit walang criminal case against dito sa may-ari ng barko? Bakit administrative lang? It's just a slap on the wrist? Heck no. Hindi pwede. Yes, sir. Baka meron kayo pinagtatakpan dito. Paulit-ulit na sinabon ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services ang Department of Transportation kung bakit administrative case pa lang ang nasasampa laban sa Allison Shipping Lines, ang may-ari ng MV Trisha Kirsten III na barkong lumubog sa Basilan noong January 28 na ikinamatay ng higit 50 katao at may 33 pang nawawala. Ayon sa senador, kung tutuusin, dapat sampahan na ng kasong kriminal ang may-ari ng barko dahil hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon sila ng malalang insidente. File a criminal case against Allison. The owners, especially. Kasi ang mga may-ari may kapabayan dito. Alam nila na bulok yung barko nila and yet pinalarga pa rin nila. Dagdag pa ni Tulfo, 31 taon na ang barko. Kung tutuusin, bawal na itong maglayag. Pero bakit nakalusot pa rin? Kaya dapat pati ang mga tauhan ng Marina at Philippine Coast Guard makasuhan din. Bakit admin case lang ipapalyo dito sa mga pabayang taga Philippine Coast Guard at mga taga Marina? Reckless imprudence resulting to multiple homicide, yun dapat ang ikakaso sa kanila bukod sa admin case. I want criminal cases filed against these personnel. Come on, sir. Mukhang hindi mo ata alam ginagawa niyo dyan sa DOTR. Ayon naman sa DOTR, gumugulong pa rin kasi ang kanilang investigasyon. Pero matapos ang admin case, kakasuhan din nila ng kriminal ang mga ito. Humarap naman sa pagdinig ang mga survivors at ilang witnesses sa insidente. At nirereklamo nila ang pahirapang paghingi ng compensation mula sa shipping lines. Kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So, tama po ba yung meron pong sanggol kahapon lang, na-retrieve po wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison? Dapat, kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat binabayaran ang lahat ng biktima at survivors. Sa susunod na pagdinig, inaasahang iimbitahin ang mismong may-ari ng Allison Shipping Lines at bubusisiin pa ang mga problema sa claims ng mga nakaligtas sa insidente. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.